So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Moko dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. Isang hapon na maganda at kaysaya sa piggery business. Ayan. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin saan ba ako mas kikita kapag magbebenta ako ng baboy. Sa mga biyahero ba o mga parakatay sa palengke o magkakatay ako ng karne. Magandang usapan yan guys, di ba? So tara, let's go. Pag-usapan natin, himay-himayin natin yan din lang. Kabali mo ko YouTube channel. So guys, ito na nga. Kapag nagbenta ka ng baboy, saan ka ba mas maganda at may tsansang kumita ng malaki? Saan nga ba? Una, okay, wala tayong bias kapag pinag-usapan natin to guys. Tingnan lang natin base sa naging karanasan natin. Una guys, kapag ang baboy is maganda-ganda ang timbang, imagine natin na 100 kilos. Okay? Para at least maganda-ganda yung computation natin. Okay. Kapag ang baboy tumimbang ng 100 kilos, for example, ang labanan ng presyuhan live weight sa merkado is umabot ng 200 per kilo ang live weight. So kung 200 per kilo, okay, ang bentahan ng mga parakatay sa karne is minsan mas mababa kumpara sa mga tracking. Okay, meron namang pagkakataon na mas mataas sila or pumapantay lang. Pero karaniwan lagi is lagi silang mas mababa, either 5 pesos or 10 pesos sa mga bumibisita ng mga tracking. Kaya naman karamihan sa mga lokal na hog raiser, kapag may nakita sila ng mga tracking na biglang dumating sa kanilang lugar, ay napipilitan silang dun magbenta ng kanilang mga alagang baboy. Dahil imagine, 5 pesos, i-multiply mo yan into 100 kilos is 500 pesos na kaagad yan. Kung meron kang 10 baboy, 500 times 10, 5,000 pesos. 'Di ba? Kung meron kang 20 na baboy, 10,000 kaagad yan. Kaya naman, yung iba nating mga katropa na magbababoy, talagang dun sila magbebenta sa mga tracking. Ano naman ang disadvantage niyan? Ang disadvantage niyan is yung mga tinatawag nila na biosecurity. Pagdating sa mga sakit-sakit, safe ba ang babuyan mo na may papasok na ibang tao? 'Di ba? Lalo pa nung mga nakaraan na uso yung mga ASF. 'Di ba? So, worth ba na magkumita ka? Halimbawa, may 20 na baboy ka na alaga. Worth ba na kumita ka tapos nagdadalawang isip ka, nag-aalangan ka kung safe pa ba yung mga alaga mo dahil may bumisita na ibang tao? 'Di ba? So, isa yun sa mga question at factor na talagang kinukonsider ng mga hog raiser kapag nagbebenta sila sa labas. Meron namang pagkakataon na pwede namang maging safe. Meron lang isang area or portion na i-allocate ka para doon ilagay yung mga baboy na ibebenta mo para wala nang pumasok sa iyong babuyan at kailangan yung proseso mo ng disinfection, nandun talaga yung biosecurity measure mo. Ito naman. So, sa mga lokal na mga magbababoy, ang kagandahan lang ng pagbebenta sa kanila, minsan mas mababa sila ng 5 piso sa tracking or kayo na mismo ang humusga at magtanong-tanong kayo. Karamihan din sa kanila is diretso na yung pricing ng mga alagang baboy. Ibig sabihin, equal lang. At kapag equal yung presyohan sa kanila, okay na magbenta kahit saan. Ang kagandahan lang, advantage, kapag nagbenta ka sa kanila, sila na kasi yung normal at usual na nakakahalupilo mo. 'Di ba? Hindi ka nag-aalangan na magbenta sa kanila kasi una, alam mo na hindi ka lolokohin pagdating sa timbangan, 'di ba? So isa 'yan sa mga talagang issue na talagang binabantayan natin. So, tama ba yung pagtitimbang ng baboy nila sa akin? 'Di ba? Tapos eto, tama ba yung presyo nila sa baboy? Kung tama yung presyo ng ano nila sa baboy, is talagang doon ka magbebenta sa local na kakilala mo. Which is long-term relations kasi yan mga katropa. Alam mo yung may tiwala ka sa nagbebenta at sa bumibili ng iyong mga alagang baboy. May tiwala sila sa isa't isa.
Eto naman, puntahan naman natin yung sistema na ikaw yung magkakatay ng karne ng iyong mga alagang baboy at ibebenta mo, ilalako mo sa merkado. Kailan ba yan nangyayari? Okay, marami tayong mga nakita na karanasan previously. Ito base sa experience ha. Maraming mga magbababoy ang hindi naman talaga nagkakatay. Yung mga nag-aalaga ng baboy, mga hog raiser, dati hindi naman talaga sila nagkakatay ng mga karne ng baboy nila. At hindi mo sila makikita na nagtitinda sa barangay. Pero yung nauso na bumagsak ang presyo ng baboy, live weight ng baboy, doon sila nakapag-isip na kailangan din makabawi ng mga hog raiser. Yung dati, yung palengke lang, mga parakatay lang sa palengke ang kumikita. Doon na ikapag-isip yung mga hog raiser na wala naman silang balak na magtinda-tinda ng mga karne-karne ng baboy. Doon sila nakaisip na sige tayo na lang yung magkatay ng karne natin. Paano ba yan nangyari? Nangyari yan kasi nga tuloy-tuloy yung pagbagsak ng mga presyo ng baboy. Kaya naman importante na kailangan yung mga namimili ng baboy ibalanse nila yung presyo. Kasi kapag dumami pa ng dumami, yung mga hog raiser na sila na mismo yung nagtitinda, yung kompetensya. Ayan. So, mas pagiging maganda, pabor. Pero, siyempre, kailangan nyo rin ingatan yung negosyo ninyo. Kapag nagkatay ng baboy, ng sariling karne ng baboy, ang mga hog raiser, kung mapapansin natin, halos bawat barangay na, 3 o 2 yung mga nagkakatay ng baboy dyan. Samantalang dati sa bayad lang naman natin nakikita, di ba? Pero yung bumagsak ang presyo ng baboy is doon na natin nakita. Doon na natin na-realize na, aba, yung mga hog raiser, sila na talaga yung nagkakatay ng sarili nilang baboy. Kasi nga, gusto nilang makabawi. Paano nga ba naman makakabawi yung mga lokal na hog raiser, backyard hog raiser lalo na? Kung ang presyuhan ng baboy is 130, 140. Diba? Makakabawi lang, quits lang yung mga magbababoy kung 160, 170 o 180 ang presyuhan ng baboy. At kikita lang sila ng malaki kapag 190, 200 ang presyuhan ng baboy. Sa madaling salita, kapag bumabagsak ang presyo ng baboy, talaga namang matataranta ang mga lokal na hog raiser, mga backyard hog raiser, at sila na mismo ang magdedesisyon na magkatay ng sarili nilang karne. Kasi kung hindi nila gagawin yan, paano nga ba naman sila makakabawi? Ngayon, tanong ng mga katropa, saan ba mas maganda at mas kikita ang mga magbababoy? Sa pagbenta sa mga biyahero o mga dayo? Kalawa, sa pagbenta sa mga parakatay sa palengke? Ikatlo is kung magsariling katay ka at magsariling benta ka ng baboy. Ito, ang consideration naman dyan. Kung willing ka na mapagod, ma-stress, then go ka sa number 3. Kaya kung gusto mong madalian, between 1 and 2 ka. Kung gusto mo ng safe, then number 2 ka. Ngayon, kung gusto mo naman na kumita ka ng malaki, then go ka sa number 3. Magsariling katay ka ng karne. Kasi, alam mo, sigurado mo na talagang kikita ka. Ang pinaka-disadvantage lang yan is kapag pinautang mo dahil minsan makakaranas ka na ang hirap-hirap magbayad yung mga nangungutang sa'yo. Kaya naman mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong tumutok dito sa pagnenegosyo ng negosyong babuyam. Matuto tayo sa wastong pagbabudget, wastong sistema kung paano natin palaguin ang negosyong ito. So maraming salamat mga katropa. Hanggang sa muli. Paalam.